kung meron kayong mababalitaan, merong nag-i-encourage sa inyo na mula sa grupo ng SSPX, Society of St. Pius X, binibigyan ko na po kayo ng reminder o paalala. Iiwas po kayo dyan. You're watching ETVN Philippines. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang pakikinig at panunod pong muli sa ating programang Depend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Samahan po ninyo ako. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. So katulad po ng ating nakagawian at sa mga pagpapatuloy pa ng ating mga pagsasahim papawid, tinitingnan po natin ang social media sapagkat ito ang pinakamabisang paraan ngayon ng komunikasyon sa publiko. At nito pong mga nakararaan, may pinag-uusapan na naman ay isang grupo na tinatawag na SSPX or Society of St. Pius X. Sila po ay prominente at kilala sa pamamagitan ng pagsasagawa ng traditional na misang Latin o yung tinatawag nilang TLM, no? Traditional Latin Mass. Ito pong grupong ito, SSPX, ay itinayo ng isang arsobispo na tumutugon sa pangalang Marcel Lefebvre. No? Ito po ay Swiso, kaya ang kanyang apelido medyo naiiba sa ibang salita, pero para mas maintindihan natin, sa English, siya ay tatawagin nating Marcel Lefebvre. No po? At itong kanyang society, tinatag noong November 1, 1970. Ngayon, ano po ba itong SSPX? Ang SSPX po ay hindi naniniwala sa misa na tinatawag nating Novus Ordo. Brother Marco, ano yung Novus Ordo? Ito po yung ating regular na misang mga dinadaluhan. Kung ikaw po'y Kapampangan, yung lingwaheng Kapampangan ang maririnig mo. Kung ikaw po'y Ilocano, Ilocano. Kung ikaw ay Bisaya, Bisaya. Kung ikaw ay Tagalog, Tagalog. Yan po ang Novus Ordo. At ito po ang kinwestiyon ng Society of St. Pius X. Mali yan. Hindi ang katanggap-tanggap sapagkat ang totoong misa ay ginagamitan ng salitang Latin. Yun po ang stand ng SSPX. Ang ibig sabihin, pag ang misang inatinan mo ay Novus Ordo, nag-attend ka ng misang English, nag-attend ka ng misang Tagalog, hindi totoo yan. Invalid. Hindi nariyan ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Eucharistya ang tatanggapin mo. Ang tama ay wikang Latin lang. So nagkaroon po ng paghahati. May mga ilang mananampalataya na naniwala, sumama, no, at nakiayon dito sa stand na ito ni Marcel Lefebvre, no? Isa pong Swiso. Ibig sabihin, taga-Switzerland. Ngayon, ang teolohiya ng Second Vatican Council, hindi po nila yan tinatanggap. Hindi nila tinatanggap. At ang nakalulungkot, pati ho ang authority ng Santo Papa mula kay St. John Paul XXIII at sinundan iyan ni Pope Paul VI, ang unang Santo Papang dumalaw sa Pilipinas. And then, pinalitan ni St. John Paul I, St. John Paul II, no? And then naging si
Pope Benedict XVI, Pope Francis, at ngayon ang ating mahal na Pope Leo XIV. So sa pagkakasunod-sunod po, di na nila tinatanggap na ang authority ng mga Santo Papang ito. At sa katunayan po, noong 1988, si Archbishop Lefebvre, ito pong Society of St. Pius X, ay nagsagawa ng isang Episcopal Consecrations noong July 30, 1988. Nagtalaga po si Lefebvre ng 4 na obispo nang walang papal mandate. Ibig sabihin nun, walang authority galing sa Vatican. Alam po ninyo, ang protocol, ang angkop na gagawin kapag oordinahan ay obispo, kinakailangan pong meron itong papal mandate. Meron po itong pahintulot ng Santo Papa. Pero sa ginawa po ni Lefebvre, noon pong July 30, 1988, 4 na obispo po, walang papal mandate ang kanilang inordinahan. At ito po ay tahasang pagsuway sa kapangyarihan ng Santo Papa, sa kapangyarihan ng Roma, na siyang sentro ng ating pananampalatayang Katoliko. And then, kung titingnan po natin ang batas ng simbahan, ang ating tinatawag na Canon Law 1382, ito pong Code of Canon Law. Kung meron tayong saligang batas sa isang republika, meron tayong Code of Canon Law. Sa Canon 18 or 1383, ang obispong matatalaga ng walang pahintulot ng Papa at ang tanggapan nito ay otomatikong excommunicated po, sapagkat ginawa mo ito na wala kang pagtalima sa hierarchy ng simbahan. Kaya nga po si Pope John Paul II sa kanyang apostolic letter, Ecclesia Dei, sinabi po ni Saint John Paul II or Pope John Paul II na ang ginawa ni Lefebvre ay isang paghiwalay na aksyon o tinatawag nating schismatic act. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, sa punto pa lamang pong ito, kung meron kayong mababalitaan, merong nag-i-encourage sa inyo na mula sa grupo ng SSPX, Society of St. Pius X, binibigyan ko na po kayo ng reminder o paalala. Iiwas po kayo diyan sapagkat ito po ay isang society, isang kalipunan na mukhang Roman Catholic pero hindi po pumapailalim, hindi po tumatanggap sa autoridad ng ating mahal na Santo Papa. You're watching ETVN Philippines. Ngayon, ano po ba ang canonical analysis ng schism? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ito po ayon sa Catechism of the Catholic Church number 289, ito po'y refusal, pagtanggi, or sa submission sa Roman Pontiff. Roman Pontiff is the Pope. So, at ito rin po ay paghiwalay mo sa communion ng kanyang mga kaanib. Oh, yan po ang ibig sabihin. Kaya ho yung ginawa ng grupo ni Marcel Lefebvre, ito po'y pagpapakita ng pagiging masuwayin, pagiging suwail, pagiging matigas ang ulo. Yan po ang katotohanan. Mahalaga po na maintindihan natin yung disobedience, dyan po napahamak ang unang tao, si Adan at si Eva. Sapagkat sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng puno, o bunga ng punong iyan, pero kumain po. So yan po ang naging simula ng pagbagsak ng tao. Naging bahagi tayo ng kasalanan. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, ito pong ginawa ng SSPX, no? Society of St. Pius X,
ay nakalulungkot. Kaya magiging matalino po tayo, magiging maingat po tayo, sapagkat kalaunan, kung hindi po tayo magiging observer, kung hindi po tayo magiging mapanuri, tayo po ay magkakaroon ng pagkaligaw, tayo po ay maaaring umani ng pagkakatiwalag or excommunication sa ating simbahan. Sinasabi po ng ating pananampalataya na ang isang simbahan dapat ay nakikinig sa hierarchy, nakikinig sa pamamagitan ng ating Santo Papa. Sinabi nga po ng unang aklat ng Korinto chapter 12, verse 25 to 27, upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Ito po yung kasabihan natin mga Pilipino. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ngayon, bakit importante ang pagsunod sa Santo Papa? Sapagkat sa kanya po itiniwala ng ating Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ng kaharian ng langit dito sa lupa. At ito po ay maliwanag na makikita natin sa Mateo chapter 16, verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Pagka binaliwala mo ang authority ng Santo Papa na siyang kahalili ni Pedro na pinagtayuan ni Jesus ng kanyang simbahan, ito po'y nangangahulugan at nagpapakita ng iyong pagiging suwail. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, meron po tayong tinatawag na pastoral concessions. Meron pong aksyon ng simbahan tungkol dito. Noon pong panahon ng yumaong Pope Francis, binigyan po niya ng faculty. Pag sinabi pong faculty, ito'y limitadong authority o limitadong function, no, ng isang society o ng isang pari. At dito po ay sinabi ng ating Santo Papa na yung pagkukumpisal sa mga pari ng SSPX, no, ito po ay magiging licit confession. Pero limitado lamang po yung ibinigay na panahon ni Pope Francis. Meron din pong binigay na pastoral concession sa mga regulasyon para sa kasal. Kung sila po ay formal schism tulad po ng Orthodox, hindi po ito ibibigay. Pinapakita nito ang prinsipyo ng ating Roma. The Church seeks reconciliation, not escalation. Dito po sa ating paglilinaw, apologetika, ng ating pinag-uusapan, humiwalay po ba ang SSPX? Ang sagot po, tunay na nagkaroon ng paghihiwalay o schismatic act noong taong 1988. Pangalawa, wala po silang canonical status. Pangatlo, hindi sila hiwalay na simbahan. Kasi hindi naman sila kailanman naging simbahan. At pang-apat, nasa irregular situation po sila. At panglima, patuloy po namang ginagawa ang dialogo para sa ganap na pagkakaisa. Meron pong tinatawag na Thomistic ecclesiological reflection na sa pananaw po ni Santo Tomas, no, Aquinas, ang unity ng simbahan ay nakabatay sa unity of faith, unity of sacraments, unity of governance. Number 1, ang governance ay hindi po accessory lamang. Ito po ay bahagi ng ng simbahan bilang visible society. Kaya po ang pagtanggi, ang pag-ayaw, ang hindi pakikinig sa papal mandate sa ginawang Episcopal consecration ni Lafebre noon pong 1988, ito po ay hindi simpleng administrative issue. Ito po ay tinatawag nating ecclesiological rapture. At sa Efeso chapter 4 verse 5 to 6, ganito po ang ating mababasa, no? May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ngunit, kapag hindi po natin
kinikilala ang Santo Papa, ito po yung pagpapakita natin ng hindi pagsunod sa tinuturong ito ng Biblia na meron lamang tayong iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo. Hindi ibig sabihin niya na ang Papa ay Panginoon, hindi po. Ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon ang simbahan. Ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon ang susi ng kaharian ng langit. Kaya po sa ating pastoral conclusion, ang usapin po ng Society of St. Pius X ay hindi dapat gawing sandata ng galit. Hindi po tayo dapat maput sa kanila. Pero dapat po tayong magpaalala na maging maingat sa kanila sapagkat tayo po ay malalagay sa balag ng alanganin sa pamamagitan ng ating hindi pagsunod sa mga tamang sakramento. Ang obedience po ay bahagi ng bawat kaanib ng Iglesia Katolika. Kaanib ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At tandaan po natin, ang unity po, ang pagkakaisa ay hindi po optional. Tandaan natin, ang Papa ay visible principle of unity. Nakalagay po yan sa Lumen Gentium number 23. Kaya sa bandang huli, ang atin lamang pong apela ay patuloy tayong manalangin tungo sa pagkakaisa. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos C. Evangelista na laging nagpapaalalang ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.